Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay atin po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay tularan at mamuhay bilang Kristiyano, mamuhay bilang mabuti ng naayon sa mabuting balita. Yan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Ayon po dito sa 2 Corinto, Kabanata 9, talatang 8 hanggang 9. Ito po ang mensahe. Kaya ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa inyong pagkakawang gawa. Gaya ng nasinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga duka, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Papatuloy po natin sa kay Apostol San Juan, Kabanata 16, talatang 23. Ito po ang mensahe. Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Patuloy po natin sa mga gawa, Kabanata 4, talatang 34. Ito po ang mensahe. Walang nagdaraho sa kanila, sapagkat ipinagbili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Pinamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Patuloy po natin sa 2 Tesalonica, Kabanata 3, talatang 12. Ito po yung mensahe. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mahigpit namin katagbilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Patuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talatang 18. Ito po ang mensahe. Hanggat maaari makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Patuloy po natin sa 2 Thessalonians, Kabanata 3, talatang 13. Ito po ang mensahe. Mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. So yan. Ngayon po ay ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating banal na Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. Banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo, at gayon po sa ating banal na Santa Maria. Ngayon po ay paliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po rito sa tema na tularan at mamuhay bilang Kristiyano o mamuhay bilang mabuti ng naaayon sa mabuting balita. So yan, nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Na tayo ay mamuhay bilang Kristiyano o tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. So tayo ay mamuhay bilang Kristiyano na nagpapailalim sa paghahari ng Panginoon Jesucristo, nananampalataya tayo sa Kanya sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. So yan. So ngayon, bilang nananampalataya sa Panginoon Jesucristo, sa Panginoon Diyos, tayo ay mamumuhay, tayo namumuhay na may pananampalataya, at ito yung pamumuhay na dapat natin gawin. Dapat tayo ay mayroong pagmamahal. So ang mga Kristiyano dapat nakilala na mapagmahal sa kapwa-tao natin, sa ating mga kapamilya. So ganyan yung ating dapat na pamumuhay bilang Kristiyano. So tayo ay mapagmahal, tayo ay matulungin, tayo ay hilig sa kapayapaan, matuwid, makatarungan, at mabuti. So ganyan tayo dapat na ilang mga katangin o behavior na dapat ng mga Kristiyano. So dapat ganyan ang mga Kristiyano at tayo mababang. So yan, dapat ganyan yung mga Kristiyano na mga pag-uugali kung paano tayo namumuhay. So ngayon, ipartikular natin ang pamumuhay bilang sa ating material na bagay. Paano tayo namumuhay in our economic life. So paano namumuhay tayo bilang Kristiyano in our economic life. So dapat tayo ay maging matulungin, tayo mga Kristiyano. So naging ideal nung unang nung ang mga Kristiyano noon, ng mga apostol noon, namuhay sila ng ayon sa karapatan, yung mga Kristiyano noon. So pamamagitan, parang nag back to zero sila, yung mga Kristiyano noon.
So yung ideal life na ginawa nila, nag back to zero sila, ginawa nilang isa yung kanilang yung kung ano meron sila, tapos ibinahagi nila sa bawat isa. So back to zero. So ngayon kasi kung i-interpret natin sa panahon ngayon, yung ginawa nung unang panahon kung paano tayo mamumuhay in our economic life, so mamumuhay tayo ayon sa karapatan. So ngayon, yung balangkas ng karapatan ngayon, maangkop siya doon sa una. Malawak lang yung karapatan natin ngayon. Kung iangkop natin yung karapatang pantao in economic life, kapareha siya nung sinasabi doon sa mabuting balita na ginawa ng mga apostol noon. So ngayon ay isa sa buhay natin, halimbawa ngayon, sa buhay natin yung human rights. So ngayon, kung halimbawa isipin mo back to zero tayo lahat, mamumuhay tayo sa karapatan. Magtatrabaho pa rin tayo, meron pa rin tayong tirahan. So ganun. So ngayon, aangkop ka, mamumuhay ka ayon doon sa karapatan. Kung mamumuhay ka sa karapatan, syempre may sarili ka pa rin bahay, mayroon ka pa rin hanap buhay, na ikaw ay namumuhay na hindi ka nagdaruhop, may maganda kang trabaho. So yan yung balangkas ng karapatan kung interpret mo yung nung una sa ngayon. So ganun yung time kung back to zero tayo. So yan yung ating pamumuhay na dapat nang gawin sa ngayon in our economic. Diyan tayo magtulungan sa pamamagitan ng karapatang mga tao na isinabuhay noon. Yan ang pinaka mas ideal na dapat natin gawin, at hindi lamang ito basta ideal, kundi ito ay ini-implement na sa panahon ngayon na through the governance, at hindi lamang sa Pilipinas yan, buong mundo. So everybody susunod na lamang yung bawat mga kapamanan, nakikisa yung mga tao sa human rights. But definitely maraming mga bansa, kahit dito sa ating bansa, hindi ito napupuli realize yung nakapumuhay ayon sa karapatan yung bawat isa. Pero may mga bansang gano'n, nakapumuhay ayon sa karapatan. So nakasusunod sila doon sa standards na pumumuhay. Tayo hindi. So marami sa atin yung hindi nagkaroon because hindi standard yung pamumuhay. So yung na sinasabi na sa laylayan ng lipunan na hindi nakapamuhay ng maayos, yung iba walang trabaho, may trabaho, mababa yung sahod. So yun. Halimbawa, ano ba yung ayon sa karapatan na hindi ka nagdaraho, halimbawa kung mag-back to zero sa'yo, tayo, diba? Kasi kung mag-back to zero tayo, magkakaroon pa rin tayo ng bahay, magkakaroon pa rin tayo ng trabaho, diba? Kaya tayo mamumuhay. So ngayon ay yung human rights na yan, magkakaroon tayo ng standard life. Yung standard life mo, para hindi tayo magdaraho, meron kang sapat na kikitain, doon mo i-gauge yun. So, alam mo, paano ang sapat mo kikitain? Dapat, alam mo, meron kang 30,000 a month plus yung government services. So, you live in according to right. Hindi ka magdaruhop, mamumuhay tayo lahat na maayos. So, yan yung ideal na ginagawa noon. Na ngayon ay nare-realize mo, hindi lang sa Kristiyano, sa pangkalahatan pa mangyayari. So, tayo mga Kristiyano, dapat ay mamuhay tayo ng ayon sa ganyan tayo magtutulungan, at hindi lamang tayo mga Kristiyano, maging yung ibang mga relihiyon, maging hindi naniniwala. So, gawin natin na yung ating government ay ma-implement yan para lahat ay mamuhay ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon Kristo, Panginoon Diyos. Na tayo hindi tayo naglaraho, na namumuhay tayo ng maayos. So ngayon, yung pagtutulungan natin sa pamamagitan ng karapatang ng tao, nagagawa natin yung kalooban ng ating Panginoon. So dapat ganyan tayo mumuhay mga Kristiyano. Hindi tayo nagsasawa ng paggawa, hindi tayo nagsasawa sa paggawa ng mabuti. So yan ang iba yung kabutihan ng ating maaaring magawa para tayo mamuhay ng lahat. So hindi ka lang basta mag-feed, kasi yung pag nag-feed ka ng feed, parang hindi basta ganoon yung pagtutulungan lamang na ikaw ay basta ka lamang tutulong na pakainin mo kung nakakita ka na naghihirap. But definitely kailangan pa rin yun. Na kapag may naghihirap, kung sila ay walang makain, dapat mong tulungan yun. But ang pinakamahalaga ay yung magtulungan tayo sa karapatang pantao para wala kang makita na nagugutom o wala kang makita na nagdarahop na gano'n. Mamumuhay sila tayong lahat ayon sa karapatan. Kung ibak to zero mo pa nga yan, tayo mamumuhay pa rin ayon sa karapatan. Doon tayo. Ngayon, halimbawa ngayon, existed tayo. Hindi natin kailangan pa na tayo ay ng back to zero, kundi titingnan na lamang ang pamumuhay ng bawat isa. I-gauge na lamang na ito implement natin, you have to para mag-standard life ka, kailangan mo 30,000 a month plus services of the government. Tapos yung istorya, meron tayong magandang pamumuhay ayon sa mabuting balita. But definitely hindi natutupad yun. Kasi nga, ayaw makisama ng ilang nating mga kababayan, pati ng government, na everybody should ganito yung dapat na ating
sa ating pag-cultivate, ganito dapat yung kinikita ng isang tao. Pero dahil nga sa hindi ganoon, ganoon tayo namamahala yung pamahalaan natin kung paano mamumuhay yung mga tao na magkaroon ng ganong standard, so hindi nakakamit ng bawat isa. Kasi tayo ay dahil nga sa mahirap yung buhay, so kahit basta magkatrabaho, okay na yun, diba? So hindi na susunod yung dapat na pamumuhay na dapat na gawin. Dapat kasi ganoon. Kung gagawin naman ng gobyerno, magagawa nila. Diba, pag nagputak pa ng business, you should have na gano'n ang kikitain mo. Yun dapat ang format nun. Kaya kailangan, kikita ka ng ganito, financially nagagawa naman yan na forecast yun, na format yan. Dapat, ganito yung una mo, kikita ka ng ganito, dapat gano'n yung papayagan ng gobyerno. Kasi hindi gano'n. Papayagan kahit maliit lang, basta kumita ka lang ng gano'n, okay na yun. Ang sarili mo lang ay kung i-employ ka pa. Diba? Eh kung kailangan mo ng 30,000, diba, kaya isang kumpanya, kung isang sari-sari store lang, pamilya mo lang mapapatakbo nun. 30,000 di mo pa maabot, diba? Halimbawa ganun yung pamumuhay mo. So, mas malaki dapat para 7-Eleven yung sari-sari store mo. Kung tayo ay pupunta sa isang standard na pamumuhay, pwede ka pang employ ng tao para magtinda ron. Masusweldohan mo ng 30,000 at kikita yun na mas malaki sa 30,000 para parehas kayo. Dapat kung yung tindahan mo mayroon kang isang empleyado 30,000 a month, dapat kikita rin ng sobra pa doon, may 30,000 a month ka rin para makamuhay ka rin yung standard, di ba? Hindi dapat may 60,000 a month yung tindahan mo. It should be a big sari-sari store para sa 7-Eleven. Kailangan kikita siya ng ganong kalaki, hindi lang 60,000 naman, kundi higit pa roon. Dapat yung sales mo, yung income mo, di ba? Kaya magkano na sales na gagawin mo ron naman? So 100,000 para magkaroon ka ng income na 60,000 na hati kayo, di ba? Yung empleyado mo. So yun, napakalaki. Pero ganun dapat yun. Ganun dapat yun. At para tayo namumuhay kung ganun, kung ipipicture mo yan, na nasa Europe ka, nasa United States ka para magkaroon ka ng ganung klase ng pamumuhay. Kasi nga malakas yung standard doon. Na susustento nila yung sa ganun tayo dapat mamuhay mga Kristiyano in our material things sa ating pagtutulungan. So dapat ganun. According to standard, back to zero mo yan, hindi mo na kailangan yung back to zero na ginawa nila noon. Sa ngayon, titingnan lang yung pamumuhay ng bawat isa. I-implement mo na lang yung na kailangan natin para makumuhay kayo lahat ng quality standards. You should have a salary of ganito. Tapos the government will give us services na ganito. So, nasunod natin ang Panginoon sa Kristo, nasunod natin ang Panginoon. But we should dapat makisama na. So, yun ang problema. Yung iba nating yung ibang, syempre, yung mga tao, ayaw naman. Hindi naman sila Kristiyano. Yung iba, kahit yung ibang Kristiyano, ayaw din naman na gano'n. So, may magkaroon tayo mahusay na pamahalaan. So, kaya yung dapat yung pamahalaan, sila ay magabayan na sila ay maging isang mabuting Kristiyano at gayahin ang pamumuhay Kristiyano kung paano ang gabay ng ating Panginoon sa Kristo sa pamahalaan na maibigay mo yung karapatan ng mga tao. So kung mamumuhay ng ayon sa karapatan lahat, so ibigay mo yon bilang ginawang tagapamahala para sa cultivation ng yaman ng bansa mo o mundo, di ba? So ganun tayo dapat mamuhay sa ating material na bagay. Tulungan, tayo ay pinapasagana lalo tayo ng Panginoon Diyos kung ganyan tayo magtutulungan ayon sa karapatan natin. At higit sa lahat, mas marami yung ating mas maganda ang produksyon, mas maganda yung ekonomiya natin kung namamuhay ayon sa karapatan. Hindi yung mababa yung kinikita ng isang tao, yung isa mataas naman. So kaya kinakailangan ay dapat ay ang nangyayari sa Pilipinas kasi mayroong nagdaraho ng mamalimos pero mayroong mayaman na mayaman. So ngayon kahit wala kinikita yon, makikita titingnan sa statistics ng buong mundo, mayaman yung Pilipinas kasi gawa ng mayaman. Pero ang katotohanan, siya lang yung may mayaman. Kung may dalawang tao sa Pilipinas, titingnan nung i-gauge nung ibang bansa, mayaman yung Pilipinas hindi. Kasi yung isa lang ang mayaman, yung isa mahirap. Diba? So, nadadala lang siya ng mayaman. Pero ang katotohanan, meron nagdaraho. Dapat, parehas, walang nagdaraho.
Dapat yun yung basic natin na pamumuhay ayon sa karapatan. Okay? Kaya tayo mamuhay ayon sa ganyan, masusunod natin ang Panginoon Diyos. So yan. Yan yung ating particular yan yung particular na mensahe at na nais ng ating banal na Panginoon Diyos dito sa ating pagbabahagi na mamuhay tayo bilang Kristiyano. Pero malawak, siyempre bilang Kristiyano, ang dapat nating pamumuhay. So yun, ilan yung mga nabanggit natin. In particular, bilang namumuhay Kristiyano, dapat tayo ay naghahanap buhay, hindi tayo tamad. So ang mga Kristiyano dapat naghahanap buhay, mababang loob, patulungin. Ganon, matuwid, katarungan. So may pagmamahal sa kapwa, may pagmamahal sa pamilya. So dapat ganon yung Kristiyano. So hindi dapat tayo ay marunong magtrabaho, hindi tayo dapat tamad. So ganon ang mga Kristiyano mamumuhay, hindi nagsasawa sa paggawa ng mabuti. So, kaya tayo pagdating noong material na bagay ay magtutulungan tayo sa pamamagitan ng ginawa ng unang panahon nung yun ang mga apostol nga. So, kaya tayo sa pamumuhay natin ngayon, pilitin natin na may sa buhay yan, magtulungan tayo sa mga bagay na yan. Hindi lang yun tumulong ka, nakalita ka ng maraming bagay yung pagtulong, hindi lang sa financial, kasi kapag financial nagugutom, pinid mo, napakahalagang bagay nun kung nakita ka nagugutom na pinid mo. Pero ang pinakamalaking bagay ay yung magtulungan tayo according to right. So wala kang makikita na nagugutom kung namumuhay sa karapatan unless nag-fail siya, naging mabisyo siya, naging magastos siya, yung nagkautang, overgastos, so, nag-fail siya. So yun ang magiging problema kapag standard ng pamumuhay mo na ikaw ay nag-fail sa pamamagitan ng bisyo, sa pamamagitan ng over expenditure. So yun, mauwi ka sa problema. So, pero kaya tayo may magandang, kung akibat din niya, may magandang sistema, kaya kapag ang tao umabot sa ganung klase ng failure, nagkaroon ka ng ganung problema, so maiibangon ka ulit ng gobyerno mo kung nagka-problema ka naman, diba? Maging mahusay ka ng pumuhay, diba? So yan, mahirap kapag kasi nagkakamali ang tao, eh. So yun, diba? Kaya naghihirap yung iba. So, nagkakaroon ng problema na pangunahin niya, bisyo, nagkaroon ka ng maraming babae, so, gastos dito, gastos dito, hanggang sa wala na, upot ka na, so hanggang sa pulutin ka sa kalye. So yun ang problema mo, di ba? Even standard tayo, kung ganun ang expenditures mo, mauwi ka rin sa pagiging pulubi. Kaya nga but ang kagandahan lang kung standard yung pamumuhay mo, hindi nawawala ng trabaho. So kaya ang problema mo kung ikaw ay naging pakatamad na at ikaw ay mas malaki na yung problema mo, sobrang gasto na ipabenta mo ng bahay mo, tapos alba nawalan ka pa ng trabaho dahil nga sa nagbibisyo ka o whatsoever. Pero kung hindi ka naman nawawalan ng trabaho, kahit pa paano nakakukupa ka, pero talagang magdarop at maghihirap ka kapag hindi mo ginamit sa maganda yung standard life. Yung sa standard life, ang 5 anak, makapamuhay ka ng maayos. Pero kung nasamahan mo ng kabalbalan, talagang magdarop at medyo mahihirapan ka mamuhay. Kahit hindi ka pa mawala ng trabaho. Lalo na kapag nawalan ka na ng trabaho dahil nasa gumagawa ka na ng mga kabalbalan sa buhay. So, dapat maiwasan natin yan. Bilang namumuhay na Kristiyano, tayo ay clean ang pamumuhay natin. At ika nga, bilang ideal, banal. Dapat yung pamumuhay natin. Bilang Kristiyano, dapat mamumuhay tayo ng banal. Ganun kabuti. So yun, sana ay nagabayan na naman kayo ng ating banal na Panginoon Kristo at naliwanagan niya ang inyong nagabayan niya, naliwanagan at napangalagaan na naman niya ang inyong buhay at espiritu, at kayo ay magkaroon ng kaligtasang sa pang-araw-araw pumuhay at kaligtasang spiritual hanggang sa takdang panahon, at makisa sa buhay na walang hanggan mula doon sa 1,000 taon. So yun, kaya sana kayo ay napangalagaan niya naman ngayon ng ating Panginoon Kristo ang inyong buhay at espiritu. Hindi lamang ang mga naniniwalang Kristiyano, maging ang lahat na kayo ay nahikayat sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo para magkaroon kayo ng kaligtasan at kayo ay mapangalagaan ng lubos sa inyong pang-araw-araw. At maliban dyan ay muli sana ay patuloy na tayo gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria at maliwanagan ang tayo gabayan ng kanyang kaliwanagan at
pagmimilagro, patuloy na gabayan niya ng kanyang kaliwanagan yung ating pagbabahagi ng mabuting balita, kaliwanagan kayo mula sa bansang Pilipinas, buong mundo sa pagbabahagi natin ng mabuting balita, at kayo ay mapagmilagrohan ng ating banal. Literally, mapagmilagrohan ng ating banal na Santa Maria, at kayo ay tumalima sa pagsunod sa mabuting balita. Even though ay mag-focus tayo ay doon sa presensya ng Panginoon Diyos sa mabuting balita na naibabahagi sa atin ng ating simbahan, makagaya natin at ng iba't ibang mga nagbabahagi. Kaya man, tayo bilang nagbabahagi, dumadalangin tayo ng gabay ng Banal na Santa Maria ng pagmimilagro para ito ay higit na ito ay makahikayat ng lubos sa inyo, para kayo ay sumunod, para kayo ay manampalataya ng lubos sa ating pagbabahagi, ang simbahan din ay samahan ng ganitong klase ng pagmimilagro ng ating Banal na Santa Maria ng Panginoon Diyos. At doon sa Interfaith Unity, sana patuloy na maliwanagan yung bawat mga reliyon ng Banal na Santa Maria, at patuloy tayong magkaisa sa Interfaith Unity at mag-unawan tayo ng iba't iba nating pananampalataya para maiwasan natin yung sigalutan, hindi pagkakaunawan o yung sigalutan ng karahasan o maaaring digmaan na nangyayari sa iba't ibang parte naman. At bagkos ay tayo ay nag-unawa, nagpapairal tayo ng kapayapaan, pagmamahalan, pagtutulungan, iba't ibang mabuting aral ng mga rin. Lalo yung mga iba't ibang Christian denomination, no? Tayo may iba't ibang paniniwala pa rin from our Jesus Christ, ibang way, ay tayo patuloy na makaisa pa rin dyan. At sama-sama pa rin natin makapaggabay tayo ng kaligtasan ng sangkatauhan para sa kaligtasang spiritual ng bawat isa at ng sangkatauhan, at mula sa ating iba't ibang way of Jesus Christ. Marami pa rin tayong pagkakaisahan sa ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, Panginoon Diyos malaki, Panginoong Jesucristo. At unawain natin yan dapat para higit nating malaman ang lahat ng pananampalataya natin. At instead na yung mag-aaway, mag-iisnaban, so tayo ay magmahal sa isa't isa. So yon, at doon naman sa CBCP and Vatican Church, sana patuloy po kayo maliwanagan ni Banal na Santa Maria at patuloy niyo po pagbuklurin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo, at mula diyan sa mabuting balita sa gabay ni Banal na Santa Maria. At sa ating munting kakayanan, sana patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria at ng iba't ibang pagmimilagro kapangyarihan ng ating Banal na Panginoon Jesucristo at Panginoon Diyos, Banal na Espiritu Santo, sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At tayo ay makapaghikayat ng marami at mabuklod natin at makatulong sa pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya kay Panginoon Jesucristo, pagpailalim sa kanyang pag-aanay sa pananampalataya kay Panginoon Diyos at kaligtasang spiritual. At higit sa lahat yung paggabay natin sa pamahalaan na ito ay makapamahala ng mabuti, at ang mga mamamayan ay makinabang at makapamuhay ng mabuti sa isang mabuting pamahalaan. Kaya yung mga kapamahalaan, maliwanagan kayo ng Banal na Santa Maria at ng mabuting balita. Mamahala kayo ng mabuti matuwid, tugunin niyo yung karapatang pagtao, patas na hustisya, at sa gayon ay ang inyong mamamayan ay makikinabang at mamumuhay sila ng mapayapa, maunlad, masagana ayon sa karapatan. Nabigay sa lahat ay makapanampalataya sila ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoon Jesucristo, at magkaroon sila ng kaligtasang spiritual at mamuhay tayo ng lubos ng masagana at mapayapa. At muli, sana sama-sama tayong sana ay patuloy tayong pagpalain at protektahan ng banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo, at patuloy na kayo aking hinihikayat na magpuri at magpasalamat sa ating banal na Panginoon Diyos mula sa ating banal na Panginoon Jesucristo. Magandang hapon sa inyo lahat, at God bless you.